Hello guys, hello everyone. My vlog for today is to share with you kung paano maglagay ng sa rooftop, paano maglagay ng anong tawag mo ito? Guayna kung tawagin dito, yung waterproofing. So maraming klase ng paglalagay dito ng waterproofing. Ngayon andito ako sa taas ng building namin. So kita niyo naman, andito ako sa taas. Dito ako sa taas ng building. So, itong building namin na to, ang ginawa nila ay saradong hollow blocks. Saradong hollow blocks yan. Saradong hollow blocks. Yung sa last part ng video na ito, ipapakita ko rin sa yung ibang style na mayroon siyang butas dyan. May butas dyan, butas. Kasi, para pagdating ng panahon kapag kahit umulan ng sobra-sobra, ay hindi siya magiging swimming pool. Kasi kapag lumakas masyado ang ulan, tapos kapag ang ano mo lang ay ganito na close, tapos may mga buhangin, alikabok, o kaya mga dahon, mag-block yung daanan ng tubig, so magiging swimming pool ang rooftop nyo. Itong building na to, ang ginawa nila dito, doon, hanggang doon sa likod, ay naka-level ito. Naka-level. Ang ibig sabihin, kapag umulan, hindi lalabas ang tubig. So, nilinis nila ito sumasyado. Tapos, naglagay sila ng toppings ng simento. Naglagay sila ng toppings ng parang palitada. Pinalitadahan nila ito hanggang doon sa dulo. Pero may slope na. Mayroon na slope. Mas mataas dito, mas mababa doon sa dulo. Kaya pag umulan dito, lahat ng tubig dito sa rooftop, doon lahat tatakbo sa dulo. Hindi siya mag-i-stack up dito. Kasi naka-level ito. So, ang ginawa nila, nag-topping sila dito, parang palitada, nag-topping sila dito ng simento. So, mas mataas. So, may slope siya. May slope, mas mataas dito, mas mababa doon. Kaya pag umulan dito, lahat ng tubig doon tatakbo sa pinakadulo. Doon sa pinakadulo doon, mayroon doon yung daanan na ng tubig. So doon siya magdi-dispose ng tubig sa inner portion ng pader na ito. So sa madaling salita, mayroon pa rin possibility kapag umulan sa malakas, tapos may mga dahon o mga dumi, magbabarado pa rin siya doon. So, maganda rin ito ang style. Pero, yung sa last part ng video na ito, ibinidyo ko rin yung isang style na mas maganda para sa akin. So, ito, guayna kung tawag nito, waterproofing. Ito yung sinusunog Ito. Makapal yan na sinusunog para dumikit siya. Parang carpet ito Parang carpet na matakal. Parang carpet na makapal. So, nakalagay siya dyan. Nakalagay. Mayroon din yung ibang style na ipipintura mo na kulay black na waterproofing. So din yun. Bago mo lagyan ng tiles, kung gusto mo. Kasi mayroon din yung waterproofing na kulay black na sinusunog. Tapos ipinipintura yon.
Pero, pwede mo na yung patungan ng tiles kung gusto nyo. Pwede na rin siyang hindi. Pero kung gagamitin nyo ang terrace nyo ng mga activities nyo, lagyan mo na din ng tiles para mas maganda, para sumagamit nyo. Pero, kung ganito ang lagay mo, parang clothing na makapal, okay na yan, kahit walang tiles, kasi pwede mong tapak-tapakan ito eh. Pwede mong tapak-tapakan ito kasi makapal. Kasi makapal ito. Gaya sinabi ko, naka-level ang building na ito, tapos nagtapping sila ng simento na mataas dito, mas mababa doon. So lahat ng tubig doon tatakbo dito. Dito lahat ng takbo ng tubig. So hindi magi-stack up. Magi-stack up. Diyan lalabas ang tubig lahat, magmula doon. Yan. Dito lahat ang takbo ng tubig yan. Pwede rin ganyan ang style na gawin nyo. Ganito. Pwede rin ganito. Ang style na gawin nyo, maglagay kayo dyan ng konting pagpapatungan, tapos lagyan nyo ng bakal. Yan. Pero, mayroon pa rin siyang daanan ng tubig. Hindi mo lang kailangan ditong sumag-tiles kasi ang ginamit dito, yung makapal, yung sinusunog, yung parang waterproofing, sinusunog ito tapos ididikit. So, matagal na ito, so hindi ka rin surugi. So, ganyan, pwede rin ganyan ang style. Ang gawin nyo, mayroon siya doon na nakapatong na konti, tapos bakal, para magamit nyo ang terrace nyo. Ganyan. Pero mas maganda sana kung bukas ito, para kahit umulan ng malakas, pag maraming dahon na lumipad, hindi magbabarado. Kasi kapag dito sa butas na lang yan, na ganyang kaliit, dadaan ng tubig, tingnan mo, ang dami ng mga dumi. So, hindi lalabas ang tubig, magbubloka siya. Kaya mas maganda rin minsan kapag yan, may butas yan, may butas doon, may butas dito, may butas dito. Para kahit umulan ng sobra-sobra, lalabas ang tubig. Dito na lang kayo mag-gutter sa gilid. Dito. Diyan na lang kayo mag-gutter dito. Sa outside portion kayo maglalagay ng gutter. Outside portion. Dito. Diyan. Dito lang kayo mag-gutter sa outside portion. Pwede rin ganito. Yung last part nito, mamaya, sinadagdag ko rin para malaman nyo rin kung paano ang style ng pagano ng rooftop. Sayang kasi kapag hindi nyo maayos, tapos pag napabayaan nyo, papasok na ang tubig, masisira yung yung rooftop nyo, gastos ulit yun. Mahirap magpa-repair ng gano'n kasi buhos kasi yun eh. Gano'n din yun. Yung sa kabilang building na yun, gano'n din yun,
dito. Yon. Yan. Ganon din yun dito. Malaki din ang terrace niya. Malaki rin ang terrace niya. Malaki rin ang terrace niya. Bawa tayo. Okay. Just what I said, bago kayo mag-flooring sa rooftop nyo, magpa-toppings muna kayo para alam nyo kung saan nyo dadalhin yung tubig. Kung sa harap, o kung sa side, o kung sa likod. Para lahat ng tubig doon tatakbo. Dapat mayroon siyang slope. Mas mataas ang slope niya, mas maganda. Mga 2 cm to 3 cm. Kasi dito kasi, by the rules, ang ginagamit kasi namin dito, 1 cm lang ang slope. Pero para sa akin, mas maganda kapag 2 to 3. Para mas mataas ang slope, mas mabilis ang takbo ng tubig. Kasi yung 1 cm ang slope doon hanggang dito ay mabagal. Mabagal ang takbo ng tubig. Mas maganda kung 2 cm to 3 cm, mas mabilis tumakbo yung tubig palabas, the better. Kailangan ipa-slope nyo muna, ipa-toppings nyo kasi yung rooftop ay naka-level yan. So magpa-toppings, linisin nyo munang sumabote, tapos magpa-toppings kayo, and then magwa-waterproofing kayo. Depende kung anong waterproofing. Kasi ang ginamit namin dito ay ganyan. Makapal ito na parang tela na sinusunog sa silong bago ididikit. So hindi na kailangan dito na mag-tiles. Yung isa dito na ipinapahid yung kulay black, magtatiles ka, pwede mo rin hindi na, pero kung gagamitin nyo yun, mas presentable nga naman siya kung itatiles nyo yung taas. Mas maganda siyang tignan nga naman. Kaya depende rin sa inyo. Itong ganito, okay na rin. Pwede ka rin dito. Nung medyo bago pa to ay maganda dito. Ay malinis. Pero ngayon, medyo luma na kaya wala nang ganong naglilinis. Pero pag nabubusan ito ng tubig, ay maganda. Pero kung gusto nyo talaga ng presentable, gumamit kayong ipinipintura, tapos itatiles nyo. So, napakalaga nun yung slope. Ipatoppings nyo muna kung saan tatakbo ang tubig. Mas mataas, pababa, papunta sa likod, o papunta sa side. Para tumakbo yung tubig lahat doon. Para hindi maging swimming pool ang loob. Huwag nyo na rin isarado. Magagater na lang kayo sa outside portion. Gaya na sinabi ko doon kanina sa taas. Okay, yung karugtong nito, ipapakita ko rin yung isa na hollow blocks yan, pero may butas yan dito. Dito. May butas yan. May butas yan. May butas yan. Meron siyang butas depende sa inyo kung yun gusto mo, every 2 meters or 3 meters. Bahala kayo kung anong gusto nyo. Dapat may butas siya. May butas. Tapos magagater na lang kayo sa outer portion para hindi para pag may bagyo na malakas, kahit may hangin, pagkatapos ay mga dahon pupunta lahat sa tuktok ng bahay nyo,
hindi magiging swimming pool. Kasi pag may butas lang siya, kagaya doon, sa pinakadulo, may possibility na mabublokahan yon kasi nasa inner portion siya. Ang exhaust niya ng tubig nasa inner portion ng hollow blocks. Mas maganda ko pag nasa outer portion siya ng hollow blocks. So mas maganda yon. So sana na-explain ko sa inyo ng mabuti kung paano gumawa ng ito siya parang tela na makapal para makapal siya ididikit lang yan. Yan ang park yan ng mga bata, park yan, simbahan, laruan ng soccer, basketball naman doon. Diyan kami dati naglalaro noon Diyan naglaro dati yung mga anak ko noon. Okay. Medyo malamig na dito sa taas. Madilim na Okay. Time check. It's 4:30. So, maaga pa pero madilim na. December na kasi So, malapit na ditong buti. So, wala pang yelo dito Sa ibang lugar ay nag-yelo na. So, sana hindi gaano malamig dito kasi masakit sa paa pag malamig. Okay. Next video, idudugtong ko ito, yung may dyan, may butas para maintindihan nyo. Salamat! Yan. Tingnan nyo nakabukas siya Andoon. Naka-hollow block siya, pero may butas dito, may butas. Para kapag umulan ng malakas, kahit malakas ng malakas, hindi maiipon. Kasi kung lalagyan mo siya ng tubo para sa exhaust ng tubig, kapag nagkaroon ng mga dahon o mga dumi, magbubloka pa yon, magbabarado. Kaya yan ang the best way para hindi maging swimming pool ang rooftop nyo. Ganyan. May butas siya. Kaya kahit umulan na sobrang lakas, hindi siya magiging swimming pool. Not unlike na pag may butas siya doon na kanal na nasa silong, kapag may mga dahon o mga dumi, nagbabarado siya. Kaya hindi makakalabas yung tubig, kaya nagiging swimming pool yung rooftop. Kasi walang paglalabasan kasi naka-hollow block siya. Kaya kapag nag-rooftop kayo, kapag gumamit ka ng hollow blocks, ganyan ang gawin nyo, ganyan. May butas. Para kahit umulan siya na umulan, ayan ganyan may butas siya. Paikot ng bahay yan. So, lalabas lang yung tubig. So, safe. Hindi papasok sa loob ng bahay niyo yung tubig. Ganyan. Tapos, pwede nyo rin lagyan ng ganyan. Ng bubong ng ganyan. Pwede nyo rin lagyan. Kung gusto nyo. Ganyan. Pero madali na yan. Importante yun. Yung ibaba niyan. Hollow blocks nyo yan. Ganyan. Tapos, may butas siya doon sa ilalim. Huwag nyo isasagad yung hollow blocks. Dapat nakaangat. Parang siyang may poste. Ayan poste. Pero may butas siya dito sa gitna dito. Kaya kahit umulan, pumasok ang tubig, hindi magiging swimming pool. Okay? Mamaya papakita ko rin sa iyo yung isa doon sa kung paano mag-flooring ng ganyan.